Ayan, magandang umaga mga boss. Ito yung capacitor natin para sa supply na KSA50 Krell design. Ayan. So, may mga part dyan na tatawid natin dito sa harap. Kasi dito mas malapit yung supply ng mainboard natin ng KSA50. So, dali lang naman yan. Meron naman yang, ang gamit ko naman dyan, belt and wire para mabilis. Yung ground, yung negative side. Sa part nito, itong malayo, yun yung positive. So, positive to, tawid natin dito. Then to negative. 22,000 microfarad, 3 pairs na capacitor, 63 volt. Kasi supply lang naman nung KSA50 is 50 volt. So, pagkailangan yung isang side, yung malayo, yung positive side, yung negative naman ang tatawid natin. So, rectifier na diode natin na bridge 50 ampere. So, nakatikit yan sa chassis. Tapos, meron lang yan piston tab para madaling isuksok, saka i-screw doon sa mainboard. So, ayan. Kung mapapansin nyo, meron dong catching diode. Ito yung fuse nya, DC fuse, split supply. So, trabaho nitong catching diode, kasi doon sa board walang nakalagay na catching diode. So, dito sa power supply board natin tayo naglagay ng catching diode. So, sa part na to, hindi tayo kukuha papunta speaker out ng amplifier side, para in case na may aberya do sa speaker, sa amplifier pala, sorry, puputok agad yung fuse. So, hindi lahat ng OPT masisira. So, ayan, yan, nakaporma yan. Yung transformer niya galing sa XP 5000. Yung malaki tong transformer na ito, wala pa tong secondary out. So, magwa-winding tayo ng gauge 14. Kailangan natin mga 38038 na dalawang 38038 supply ng buffer 15015. Ito sa relay, sa protection circuit nya. Tapos magwa-winding pa tayo para sa indicator sa ilaw, pati doon sa sa BU meter natin. So, nandito na lahat ang supply sa isang toroidal. Kaya naman niya. So, ayan. Ayan, malaki rin yung pagwa-windingan, kaya kasya yan. Tabi muna natin to. Okay na naman yan. May protection na rin yung sa tanso niya. May top coat na yan na clear. Samurai ang gamit natin para mas maganda yung
protection niya dun sa board.